Okay, good morning po. Good morning. Tingnan niyo katabi mo. Lalo yung mga bago sa bago. Tignan, patingin niyo. Pag yung bumati kayo sa... Bumati kayo ng tatlo. Yan. So, kaya po tayo mga kapatid na ipit ng pero maganda po ay tayo po tumayo. Okay, tayo po tumayo. Tayo po ay manalangin. Sige po, tayo po ay yumuko. Amang Banal, maraming salamat po. Maraming salamat sa araw na ito na pinagkaloob mo sa amin na pagsamba ng araw ng linggo. Salamat din po sa mga bisita. Salamat din po sa lahat ng narito. Alam po namin na ang pagpapala mo, ang pag-ibig mo hindi nagbabago. Ang dalangin po namin, Ama, samahan mo po kami sa aming pagsamba, sa pag-aaral ng salita. Tulungan mo po kami at bigyan ng pagkaunawa at bayaan mo na malagay ito sa aming mga puso. Tulungan mo po ako na iyong lingkod. Gamitin mo lang po ako, bigyan mo ako ng malinis sa puso, malinis sa kaisipan at sa aking pagsasalita, O Diyos, samahan mo po ako at basbasan. O Diyos, Espiritu Santo, sinusuko po namin sa iyo ang aming mga buhay. At sa araw nito, O Diyos, patuloy aming inaangkin ang pagtatagumpay hanggang sa mamayang hapon, O Diyos, na gawain. Amang maraming salamat. Ingatan mo po ang mga kapatid na dadako ngayon. Lord, sa iyong kamay namin pinakakatiwala ang aming mga buhay at ang bahid at balot ng iyong banal na dugo. Ang aming inaangkin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Ito po ang aming dalangin. Amen and amen. Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Amen. Hallelujah. Ayan. Sige po, makaupo na po tayo. Ayan, makaupo na po tayo. Actually, titignan ko nga po kasi kinakausap ko po si Pastor dahil yung pong Pastor Jello. Ayan po kasi tayong kailangan paghandaan. Okay. So, ang ating pong pag-aaralan po ngayon ay ito po, maging sa baguhan o datihan, siguro po ay ito'y mensahe para sa atin. Buksan natin ang ating Biblia. So, pinaplas ko po yung Bible. Dito po, yung walang Bible, mabasa natin sa monitor. Okay. Sa John chapter 1, verse 1 to 18. Ayan. John chapter 1, verse 18. Ayan. Okay. 1 to 18. Ayan, kung nariyan na po kayo, sundan na lang po niyo ako. Okay. Nang pasimula ay naroon na ang salita ay kasama ng Diyos, at ang salita ay Diyos. Sa pasimula ay kasama na ng Diyos ang salita, nilikha ang lahat ng bagay sa pamamagitan niya, at walang nilikha ng hindi sa pamamagitan niya. Nasa Kanya ang buhay, at ang buhay ay siyang ilaw ng sangkatauhan. Nagliliwanag sa kadiliman ng ilaw, at hindi ito nagagapi kailanman ng kadiliman. Sinugo ng Diyos ang isang tao na nagngangalang Juan. Naparito siya upang magpatotoo tungkol sa ilaw, at upang ang lahat ay sumampalataya sa pamamagitan niya. Hindi siya ang ilaw, subalit naparito siya upang magpatotoo tungkol sa ilaw. Ito ang tunay na ilaw na dumating ito sa sanlibutan upang magbigay liwanag sa lahat ng tao. Dumating ang salita sa sanlibutan, ngunit hindi siya kinilala ng sanlibutan. Ito, nanilikha sa pamamagitan niya. Pumunta siya sa kanyang bayan, ngunit hindi siya tinanggap ng sarili niyang kababayan. Subalit ang lahat ng tumanggap at nanampalataya sa kanya ay binigay niya ng karapatan maging mga anak ng Diyos. Sila ay maging mga anak ng Diyos, hindi dahil sa isinilang sila ayon sa kalikasan o sa kagustuhan o kagagawa ng tao, kundi ayon sa kalooban ng Diyos. Naging tao ang salita at nanirahan sa piling namin. Nakita namin ang kaluwalhatiang tunay na sa Kanya bilang kaisa-isang anak ng Ama. Siya ay puspos ng kagandahang loob at ng katotohanan. Nagpapatotoo si Juan tungkol sa kanya na isinisigaw, siya ang tinutukoy ko na aking sabihin, ang dumarating na kasunod ko'y higit
kaysa akin, sapagkat siya ay naroon na bago pa man ako ipinanganak. Mula sa kapuspusan ng kanyang kagandahang loob, tumanggap tayong lahat ng abot na kagandahang loob. Ibinigay ang kautusan sa pamamagitan ni Moises, ngunit dumating ang kagandahang loob at katotohanan sa pamamagitan ni Jesucristo, at kailanmay wala pang taong nakakita sa Diyos, ngunit ang natatanging Diyos na pinakamamahal ng Ama ang magpapakilala sa Ama. So purihin po ang Panginoon sa mga salita. So purihin po, Diyos, ang iyong mga salita. Ngayon ay tingnan mo yung katabi mo. Ayan. Baka natutulog na din naman. Sabihin mo, huwag mo akong huntahin, ha? Ayan, makikinig mo na ako kay Pastor. Okay. Batiin mo nga yung katabi mo. Ano? Gising ka pa ba? Ayan. Okay. So, nakakatuwa po dahil piting araw po na linggo, yung pong nagkakaroon po tayo ng hindi ko po alam kung tayo po lahat ay mayroong mga problema. Pero lahat naman tao may problema, di ba? Sino sa inyo walang problema? Taas ang kamay. Ayan. Alam nyo, yun po ang napakasarap sa tao eh. Ayun, yung ayaw umamin. Aminin natin na tayong lahat ay may problema. Sa araw-araw na ginawa ng Diyos, ako po ay lagi pong mayroong problema. Apo. Ang problema ko po ay minsan siyempre yung mga tao na nakikilala ko, may mga problema na hindi ko problema pero pinoproblema ko. Bakit Pastor, problemahin mo siya? Siyempre, yun po ang tungkulin. Pag sinabing Kristiyano, lahat po tayo ay may tungkulin sa bawat isa. Hindi lang po yung mga pastor. Kaya po napakahalaga na maintindihan po natin ngayon yung ating pag-aaralan. The Word became flesh. Ay po, yan ang ating pamagat. Naging tao ang salita o nagkatawan tao ang salita. Yan po ang ating pamagat. Okay. So, purihin ng Panginoon kasi po, ang kasaysayan po nito ay nga po, malapit na ng Christmas. So, marami sa atin ay naghahanda na, bumibili ng mga bago. Yung iba naman nalulungkot dahil kahit konting bago, hindi nila kayang bumili. Ayan. Kaya yung iba nalulungkot. Tapos yung iba naman ay kung kailan pa ikaw magpapasko, nawalan pa ako ng trabaho. Minsan ganon mga problema dumarating. Pero alam niyo po ba niyo, mga kapatid, kung ang pag-uusapan po ay Biblia, hindi po dapat tayo ay malungkot, mawalan man tayo ng handa tuwing araw ng Pasko o bagong damit, sapagkat hindi po sa pera, hindi sa material na bagay, ang kasiyahan at kaligayahan ng tao. Kahit po mayayaman ay nalulungkot po. Bakit po? Punong-puno na sila ng pera, marami na silang nagagawa dahil marami silang kakayanan. Ano po? Pero ano po nangyayari? Marami po sa kanila, so ayan, bumabaksak po sa drugs. So minsan nagugulo ang buhay dahil sa bisyo. At hindi naman po lahat, pero meron po mga tao po talaga na, yan po kasi ang nakasuot sa Bible, ang tao ay walang kasiyahan. Lahat ng tao ay mayroong hinahanap. Kaya nga po, ayon po sa ating pinag-aralan ngayon, ay sa Biblia po, sa Aklat ng Juan, ay pinakikilala ang ating Diyos. At iyon ay nagsimula sa salita. Kaya nga po ang sabi, Jesus was the Word in the beginning. So si Jesus ay salita, ay ang salita sa pasimula. So sa pasimula po, ang sabi doon ay 1, 2, 3, tingnan po nyo, tutukan po nyo mabuti. Ang tinutukoy po dito si Jesus Christ. Pero sino siya dito? Ang sabi dito, nang pasimula ay naroon na ang salita. Ang salita ay kasama ng Diyos at ang salita ay Diyos. Alam po ba nyo nung gawin po ang mundo sa Genesis po, nagsalita lang ang Diyos, magkaroon ng liwanag. Ayan. Nagkaroon po ng liwanag. So nahiwalay po ang liwanag sa dilim. Kaya po merong gabi at merong araw. So magkaroon ng tanglaw, nagkaroon ng buwan. So salita lang po ang ginamit ng Diyos. Kaya mga kapatid, napakahalaga po na maintindihan natin. Mahirap pong ipaliwanag ang misteryo ng Diyos. Hindi po natin kayang ipaliwanag kung ano ang kanyang hiwaga. Pero purihin ng Panginoon dahil ang Biblia po ay nagpakahayag sa atin. At maliwanag na sa atin ngayon
Sa panahon natin ngayon maintindihan kung ano ang sinasabi ng Biblia. Bakit po? Mismo ang Diyos na salita. At ang sabi po doon, sa pasimula ay kasama na siya ng Diyos. Ayan. Nilikha ang lahat ng bagay sa pamamagitan niya. At walang anumang nilikha nang hindi sa pamamagitan niya. So titingnan po nyo. At ang sabi dito, nasa kanya ang buhay at ang buhay ang siyang ilaw na sangkatauhan. Nagliliwanag sa kadiliman ng ilaw at hindi ito nagagapi kailanman ng kadiliman. So dito po, makita natin una, sa verse 1, sabi nga po ay siya yung Diyos na malilika. Si Jesus Christ ay God. He is God, the Creator. Paano pastor nangyari yon? Si Jesus Christ, hindi ba pinanganak ni Virgin Maria? Di ba yung siya ay pinanganak ng isang dalaga? At doon siya tinawag na Jesus. Di ba? Pero bakit? Kasi po nakasulat sa simula pa lang nandoon na ang salita. Kasama na siya ng Diyos. At ang salita ay Diyos. At walang nalikha. Tayo mga tao, hindi tayo nalikha ng hindi sa pamamagitan niya. Bakit po? Kasi pinatutuhanan to ng, sabi nga dito, He is a God, the Creator. Siya yung gumawa sa iyo. Amen? Tapos, ito po, siya yung nagbibigay buhay. Tingnan po nyo, siya yung nagbibigay buhay. Dito po sa Biblia, kaya nga po, mga kapatid, napakahalaga po, na para malaman nyo kung ano po ang takbuhin ng ating buhay, lalo po sa mga baguhan, inihimo ko po kayo, magbasa po tayo ng Bible. Minsan po ay nahahaling ang mundo, o gustong-gusto ng mundo ngayon. Siyempre, marami tayong mga gadget, di ba? Marami tayong kalibangan. Pero pagdating po sa spiritual na bagay, minsan po ay hindi natin naiintindihan. Pagdating nga po ng Pasko ay nalulungkot tayo, hindi natin naiintindihan na ang Pasko ay isang kasaysayang natala sa Biblia at hindi ito nanatiling kasaysayan sapagkat yung naparitong Diyos na salita, namatay, nilibing 3 araw ay nabuhay na muli at siya'y umakyat sa langit at nabubuhay magpakailanman at siya'y babalik ngayon. At yan ang pinag-uusapan na nakalagay sa, kung kayo po ay nakita nyo sa YouTube na yung pong mga hula, malapit ng paghukom, malapit ng dumating si Kristo. Sinong darating? Yung pinanganak ng sasubsaban, yung salita na nagkatawang tao. Kaya nga po ang sabi ng Biblia, siya yung po yung nagmula ng buhay. Opo, ang buhay po natin, ang lahat ng tao, lahat ng bagay, sa kanila po nagmula. Sa ating Diyos. Kaya sabi sa verse 4, nasa Kanya ang buhay at ang buhay ay siyang ilaw ng sangkatauhan. Sa ibang salin po yan, sa kanila nagmula ang lahat ng buhay na nilikha dito sa mundo. Yung mga hayop, lahat po yan, pati tayong mga tao. Kaya napakalaga po na maintindihan natin yun. Kapag hindi po natin naintindihan yun, alam niyo mga kapatid, yun po, yung tanong marami, totoo bang may Diyos? Bakit po? Sa bawat araw na ginawa ng Diyos, lalo sa mga kabataan, maraming na-absorb na problema. Problema sa pamilya, emotional, physical, di ba? Financial at material na bagay. Ngayon nakatutok ang mundo, puro pera, pangailangan. At minsan, napagkapalit na ang Diyos. At minsan, hindi na matanggap ang Diyos. Bakit po? Dahil ang Biblia ay hindi po tinatanggap. Dahil ang salita po ng Diyos, ang Biblia, sabi nga po, kung naniniwala po kayo, ito ay salita ng Diyos. Kaya kung babasahin mo siya, pwede kang kausapin ng Diyos. Malalaman mo kung sino siya at anong sinasabi niya. Kaya po marami tayong mga kabataan, maraming tanong na masasagot po. At hindi lang yon, lalakas ang loob mo sapagkat makikita mo na yung Diyos palang lumikha sa akin. Ang sabi sa verse 14, naging tao ang salita. Amen. Palakpakan nga natin ang Panginoon. Amen. Hallelujah. Amen. Kasi napakaganda eh. Tingnan mo, salita, siya ay pinakilala ni Apostol Juan, siya ay salita na gumawa ng langit at lupa at walang, sa kanya nagmula ang buhay.
Pero sabi nga, nagkatawang tao ang salita. Sino yung nagkatawang tao? Si Jesus Christ. Kaya napakaganda po na ilagay natin sa ating kaisipan, mahal pala ako ng Diyos. Sabihin mo sa katabi mo, mahal ka ng Diyos. Bino mo, nilikha ka ng Diyos, ngayon, dinalo ka, pinuntahan ka. Hello? Yan ang katotohanan. Hindi po yung Diyos pag nandun lang sa loob ng kapilya o simbahan. Hindi po. Kasama natin ng Diyos. Kaya napakaganda po yon na tayo po ay pumimiss. Ano po? Patayin ko lang po. Napakahalaga po yung maalala natin na mayroon Diyos sa buhay na kasama natin. Diyan po tayo magkakaroon ng lakas sa loob. Ano man ang mangyari, may pera ka't wala, o ano pa man, wala kang trabaho, o ano pa man ang kalalagayan mo sa buhay, hindi ka malulungkot. Magkakaroon ka ng pag-asa. Bakit po? Yung Diyos na gumawa sa akin, bumaba dito sa lupa. Inabot ang tao. Kaya nga, ano magiging problema natin ngayon? Nung pumunta ba din si Jesus Christ, yung lang, sa pamagitan lang para po tayo ay may kasaysayan ng Pasko, para every December, meron tayong pinagdidiwang. Ganun ba yon? Tapos pag mahal na araw, di ba, iba-iba. Parang season na lang ang ating paglapit sa Diyos sa pag-aalala. Di ba meron ngayon, may month, iba-ibang month ngayon, month of daddy, o month of father, di ba? Mother, meron lola, di ba? Meron month of teacher, di ba? Merong, di ba? Daming month na inanong tao. Bakit hindi na, meron siya sabi, Bible month, January, alam ko po yan, nung panahon ni Fidel B. Ramos, presidente, ay aprubahan po yon. Ay yung month of January, ay month of Bible. Pero mga kapatid, dapat hindi po seasonal ang salita ng Diyos tatanggapin natin. Kailangan patuloy. Kailangan po makilala natin na siya ang Diyos, malilikha, mabuti sa atin. Siya nagbibigay buhay, the giver of life. Siya ang nagbibigay ng buhay. At pangatlo, ang ilaw sa sangkatauhan, verse 6-9. Doon sa ating teksto, ang sabi doon, sinugo ng Diyos ang isang tao na nagngangalang Juan. Ito po si Juan Bautista. Naparito siya upang magpatotoo tungkol sa ilaw, upang ang lahat ay sumampalataya sa pamamagitan niya. Hindi siya ang ilaw, subalit naparito siya upang magpatotoo tungkol sa ilaw. Ito ang tunay na ilaw. Dumarating ito sa sanlibutan upang magbigay liwanag sa lahat ng tao. Amen? Kaya nga po, kung kilala mo si Jesus Christ at kung hindi mo lang kilala, tinanggap mo pa siya sa iyong buhay, alam po ba niya, ang buhay niyo ngayon ay magiging masaya. Amen. Hindi sinabi dito, dahil may bago kang sapatos, masaya ka. Paano kung naluma na yan, malungkot ka na naman. Ganun ba yon? Amen? Hindi po. Dahil meron pong compartment sa puso natin na talagang naghahanap. Alam po ba niyo nung ako'y binata, ang dami kong tanong. Dahil lumaki po ako, hindi naman maayos ang pamilya namin. What if kung ako, paano kung ako'y mag-aasawa? Paano ang buhay ko? Mahina ang loob ko po. Tapos nung kabataan ko, nag-aaral ako, nung andun ako sa PMI, alam po ba niya, sinubukan ko yung marijuana. Sinubukan ko lang. Ganito po kasi ang sistema doon sa amin, sa eskwela namin. Mga klase ko, bibigyan, halos sa araw-araw, binadala niya kami ng hindi lang ako, marami nagbibigay ng sasi. Maliit po yung marijuana. Tapos po, ako po kasi, curiosity lang, yung parang gusto ko lang maranasan, pero hindi po ako nagpatuloy. Pero lagi yung ako binibigyan, kaya tanggap ko naman. Nung bandang huli, sabi niya, mahirap na ikang bumiyahe ngayon, nagkakahulihan, kaya nangihingi na ng pera. Ayan, kailangan may bayad na ngayon. Akala niya, nagtitik-tag ako. Sinubukan ko lang. Opo. Kaya nung panahon na yon ay, actually, marami akong sinubukan. Kasi po yung curiosity, alam mo yung curiosity, ano kaya yan? Ano ba lasa ng alak? Ano ba yung sigarilyo, di ba? Ano ba yung Alam niyo kasi, yan po yung po ang mga sa kabataan, lalo sa mga parents, di ba? Kaya nga po pag-aasawa, ayan, merong ano ba yung pagiging tatay? Ano ba yung pagiging di ba? Maraming. So hindi naman lahat alam kagad natin. Pero purihin ang Panginoon
hindi tayo mahirapan kapag si Jesus Christ na ilaw ng sanlibutan ay dumating sa puso natin, sa buhay natin, maganda po ang maging mangyayari sa atin. Kaya sabi nga ni sa John chapter 8, sa Juan chapter 8 verse 12, diyan din po sa Juan, ang sabi po ni Jesus Christ, siya po napatotoo sa kanyang sarili at ang sabi niya, nung siya po ay narito na sa lupa, nung nabubuhay pa siya dito sa lupa kasama ng mga alagad, muli nagsalita si Jesus sa mga tao, sinabi niya, ako ang ilaw ng sanlibutan. Ang sumusunod sa akin ay magkakaroon ng ilaw sa kanyang buhay at di nalalakad sa kadiliman. Amen? Yung po, napakasarap, di ba? Kaya nga kung minsan ito pong Biblia, kapag babasahin mo, at yan po iuunawain natin, tatanggapin natin, magkakaroon ka po ng kagaanan sa buhay mo. Bakit po? Kasi po ang buhay po natin talaga, sabi nga ng iba, minsan daw nasa ibabaw, minsan nasa ilalim. Hindi po naman ganun pag nasa Panginoon ka. Possible po, pag nasa Panginoon ka, daranas ka pa rin ng pagsubok, tulad ng pagsubok ng ibang tao, dinaranas. Maaaring mawalan ka ng pera, mawalan ka ng kakainin, wala kang dadamit. Pero dahil nandito si Jesus Christ, hindi ka mangangamba. Dahil siya ang kakalinga. At magkapaalala sa iyo, anak, huwag kang matakot. Huwag mong kainggitan yung mga bagay sa libutang ito. Yan po. Kaya napakalaga po yan. Ako ang ilaw ng sanlibutan. Yan po. Pangalawa, the Word became a human being and live among us. Ang salita ay naging tao at nanirahan o namuhay na kasama natin. Ayan, kasama natin. So ito po yung pinatotoo ng mga alagad. Kasama namin, o kasama natin, kabilang na po tayo. Bakit po? Kasi po tao po ang pinuntahan ng Diyos. Tayo po ngayon ay nagtatamasa ng isang biyaya na minsan ay nangyari. So, libu-libong taon na ang nakakaraan. Although na hindi po natin nakita si Jesus Christ na mukhaan bilang nagkatawang taong Diyos, pero ngayon madadamaw mo siya. Dahil iyon po ang ginawa niya nung siya po ay narito sa lupa. Bago siya umalis ay hinanda na niya ang lahat ng bagay para kung sino mang maniniwala sa Kanya ay magtamasa ng Kanyang mga pangako. The Word became a human being and live among us. Si Jesus ang kaganapan ng propesya sa Old Testament. Opo, ang Old Testament, ang Biblia, meron pong hati yan, Old and New Testament. Kung maliit lang po ang Bible mo, manipis, New Testament lang yan. So walang problema doon. Kailan po sa Old Testament, marami pong kwento dyan, maraming mga kwento, kasaysayan ng tao, kasaysayan ng kasalanan, kasaysayan ng mga hari, kung ano-ano po. Pero isa lang po ang nakatutok doon, ang tungkol sa Diyos at tungkol kay Jesus Christ. Kaya nga po, napakahalaga na maintindihan po natin, si Jesus Christ ay hindi lang po lumabas basta lumabas lang at ginawa ng Diyos, parang kinirate siya ng Diyos na panibagong Diyos, hindi po. Siya po ay nag-exist na, siya po ay Diyos na sa simula pa. Kaya nga sabi ni Juan, hindi pa ako pinapanganak. Alam mo ba si Juan Bautista, siya po ay yung si Maria at saka si Elizabeth ay magpinsan. Ay magkamag-anak po. Kaya po, possible magpinsan po itong dalawa sa laman, si Jesus Christ at saka si Juan Bautista. Nauna si Juan Bautista ng 6 months bago ipanganak si Jesus Christ sa sabsaban. Kaya po, sabi ni Juan Bautista, hindi pa ako pinapanganak, nariyan na siya. Hello, unawain po nyo. Si Juan Bautista hindi pa pinapanganak, pero si Jesus Christ nag-exist na. Kaya lang, binigay siya ng pangalan ng New Testament. Kaya nga po mga kapatid, tandaan natin, yung kanyang pagiging tao, ito po ay pangako ng Diyos sa Isaiah 9:6. Sabi nga, at ipapanganak ng isang dalaga, ang isang batang lalaki, di ba? Isang lalaki, at tatawaging, Okay, basahin po natin para maganda. 9:6, ang sabi doon, sapagkat isisilang ang isang sanggol na lalaki para sa atin. Ibibigay sa kanya ang pamamahala at siya ang tatawaging kahangahangang tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, prinsipe ng kapayapaan. Hello? Kaya nga po mga kapatid, napakahalaga, maintindihan po natin si Jesus Christ hindi lang isang kwento, kundi siya Diyos na umabot sa iyo, siya po ay nanatili na mula pa ng lalangin ng mundo.
O bago palalangin ang mundo, nandiyan na siya. Kaya dapat yun po ang nawain natin. Bakit po? Bakit napakahalaga yan? Kasi sa panahong ito po, ang dami pong mga tao sa mundo, iba-iba na ang Diyos. Actually ngayon, di ba sa Lebanon, ang dami namamatay. Pagka tumunog yung pager nila, pop, di ba? Sumasabog. Bakit po? Kasi isip ng tao ngayon, iba na po. Kasi nakasulat yan sa Bible. Magiging masama ang kaisipan. Magiging makasarili ang tao. At lahat ng bagay na nangyayari ngayon, nakasulat yan sa Bible. Pero hindi natin alam kung hanggang kailan. Pero nakahula rin, merong hangganan yan sapagkat may paghuhukom. Darating na ang Panginoon. Pero mga kapatid, hindi natin ito natatanggap kung hindi natin uunawain. Sino ba yung Diyos na yan? Sino ba si Jesus Christ? Sabi sa John 3:16, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa libutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino man sa kanya ay sumampalataya, ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Amen? Ibinigay sa atin ng Diyos ang kanyang anak. The Word became a human being. Kaya nga po, ito po ay bunga ng pangako dahil sa pag-ibig ng Diyos sa mga tao. Ayan, tingnan mo yung katabi mo. Inibig ka pala ng Diyos. Pero ang totoo po, hindi natin iniibig ang Diyos. Amen? Nakasulat yan sa Bible. Walang iniisip ang tao puro sa sarili niya. Mula po kay Eva at kay Adan, iyan po ang ating ninuno. Kaya kung hindi nyo alam ang kasaysayan ng tao, hindi nyo maintindihan kung sino ka. Ang naintindihan mo ngayon, ako muna. Dapat akin. Di ba? Kahit saan, gusto natin mauna tayo. Yung pagiging makasarili. At minsan, ayan po, madali tayong bumigay kasi mahina nga po tayo. Marami ang papakamatay. Minsan po nasa isang ospital ako. Dinala ko po yung anak ko sa ospital dahil na-aksidente siya. Alam niyo doon sa emergency room, merong dumating doon, kabataan. Tapos sabi niya, nag-take siya ng 20 piraso na Biogesic. 20 piraso na Biogesic. Umiikot daw ang paningin niya at saka parang iba nararamdaman niya. Bilhin mo, dalawang pong, buti nga, Biogesic lang yun niya, di ba? Kasi gusto niya magpakamatay. Bakit po? Gusto niyang takasan. Alin? Yung problemang nagawa niya. Hello? Lapitan ko siya, sabi ko, alam mo, gusto kitang tulungan, pero may higit na makatutulong sa iyo. Alam mo, buhay ang Panginoon. Alam mo, si Jesus Christ, pag tinanggap mo siya, tutulungan ka niya. Yan po ang kailangan ng tao. Pinag-pray ko siya, tanggapin mo si Jesus Christ. Sabi ko, tanggapin mo si Jesus Christ sa puso mo. Tanggapin mo. Hindi ko sinabi, tatanggapin mo ba? Kasi magpapakamatay siya. Hello? Maaari pong ulitin-uli niya. Kasi gusto niyang makatakas sa kahiyan na ginawa niya. Kasi nung siya wala pang problema, ginawa niya ang lahat ng bagay. Kasi nga, sarili niya ang iniintindi niya. Pagdating nagka-problema, diyan naaalala ng tao ang Diyos. O, hindi man naalala ang Diyos, ayun po, mawawala ng pag-asa, magpapakamatay. Kaya pumunta ka po sa ospital. Pag ako pupunta sa ospital, gusto pa ba niyo mag-pray? Sige, pag-pray. Tapos mamaya, doon yung Pastor, pwede ba pag-pray mo kami? Lahat ng tao nangangailangan ng prayer. Bakit? Nasa loob ng ospital. Pero pag wala sa ospital, pwede mo ba pag-pray kita? Huwag muna. Okay lang. Yeah? Bible study po tayo. Okay lang po, okay lang. Yeah? Hindi ba niyo napapansin? Iyon po ang problema. Kaya nga napakaganda po, maintindihan po natin. The Word become a human being. Siya po ngayon ay nagkatawang tao, Diyos. Si Jesus ang kaganapan ng propesya ng Old Testament. Siya ang kaganapan ng pagkatubos sa ating mga kasalanan. Doon po sa Romans chapter 3, yan po, yung sinasabi ko sa inyo kanina, basahin ko po sa inyo para maintindihan po nyo. Romans chapter 3,
Ayan po. Verse 9 to 10. Ito po ang sabi. Ano ngayon ang kalagayan ba nating mga Hudyo ay mas mabuti kaysa sa mga Hentil? Tayo pa yung mga Hentil, hindi tayo mga Hudyo. Hindi tulad ng aming napatunayan na ang lahat ng tao ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng kasalanan, maging Hudyo o Hentil man. Ayon sa nasusulat, walang matuwid, wala kahit isa. Ito po ang pag-asa natin. Verse 25, ang sabi, siya ang inalay ng Diyos bilang handog upang sa pamamagitan ng kanyang dugo ay mapatawad ang kasalanan ng lahat ng sumasampalataya sa kanya. Ng lahat ng sumasampalataya sa kanya. Ginawa ito ng Diyos upang patunayang siya ay matuwid. Sapagkat noong unang panahon ay nagtimpi siya at pinagtiisan ng mga kasalanan na gawa ng mga tao. Mga kapatid, mahal ka po ng Diyos. Alam niyo kung bakit? Kasi ako ang dami kong kalokohan nung ako'y kabataan. Pero ginawa niya akong pastor pa ngayon, di ba? Seaman po ako, nung nasa barko ako. Alam mo niyo, nangungutang ako para mag-beer house. Pero purihin ng Panginoon, pinalaya niya ako eh. Kaya sabihin ko sa iyo, may mama, lalaya ka. Pero bakit hindi tayo makalaya? Bakit tayo ulit-ulit? Kasi ito ang problema. Sarili natin. Tayo ang hari ng ating sarili. At tandaan nyo, yan po ang binibigay sa atin ng Diyos. Yung kalayaang pumili. Ito, narinig mo sa ita ngayon, ikaw mo pa siya. Tatanggapin mo o hindi. Papamumuhay mo o hindi. Nasa iyon. Pero huwag mong pilitin, ang pagpapala ng Diyos ay bubuhos sa buhay mo. Dahil ayon po sa salita ng Diyos. Sa kanyang pagkakatawan tao, inalam niya o alam na niya, kaya nga sabi sa Bible, tinukso siya sa lahat ng bagay pero hindi siya nagkasala. Kaya naunawaan niya ang ating mga kahinaan. Kasi nagkatawang tao ang Diyos eh. Actually, alam na niya lahat yon. Kaya lang pinatunayan, kasi tayong mga tao, pag salita lang, ang Diyos sa Espiritu, hindi ko nakikita, nagpakita ang Diyos. Nakasulat sa Bible. Kaya paniwalaan mo. Yun po ang dapat. Iyon ang kailangan maniwala ka. At doon ka po gaganda ang iyong buhay. Sapagkat kung naniniwala ka, susundin mo ito. Pilipos chapter 2, ayan po, ano po ang sabi? Ito rin po ang patotoo ng kanyang pagiging tao. Pilipos chapter 2, verse 6 to 8. Ang sabi dito, kahit taglayin niya ang kalikasan ng Diyos, hindi niya ipinapilitang manatiling kapantay ng Diyos. Sa halip, kusa niyang binitawan ang pagiging kapantay ng Diyos at namuhay na isang alipin. Ipinanganak siya bilang tao at nang siya'y maging tao, verse 8, nagpakumbaba siya at naging masunurin hanggang kamatayan, maging ito man ay kamatayan sa krus. Kaya nga po mayroong katiyakan tayo ng katubusan. Katubusan ng ating kasalanan. Sapagkat lahat ng tao ay nagkasala. Kaya mga kapatid, tandaan po nyo, nakasulat po sa Biblia, wala makakapunta sa langit ng taong makasalanan. Ang ibig pastor, lahat tayo hindi mapupunta tama. Kaya ang ginawa ng Diyos, ang hindi kayang gawin ng tao. Kaya nga nagkatawan tao siya. Siya na lumikha sa iyo, inunawa ka niya, minahal ka niya, inibig niya ikaw, inalay niya ang kanyang sarili na hindi ka karapat-dapat, iyon po. Pero anong ginagawa natin? Di ba? Kahit ngayon, nagkukulang pa tayo, di ba? Kahit akong bilang pastor, sasabihin ko sa inyo, hindi ko sasabihin 100% nagagawa ko na ang lahat ng bagay. Pero isa lang naalaman ko sa sarili ko, humingi po ako ng tawad kay Lord sa mga pagkukulang ko. Ano man damdamin nasa akin, ano man nasa aking kaisipan na hindi ayon sa kanyang kalooban, hiningi ko yan ng tawad. At sa mga bagay na hindi ko alam na nasa akin. John chapter 1, verse 12 to 13. Doon po sa ating teksto, ang sabi po, okay, ang sabi po ay ganito, verse 13 to 14. Sabi nga po, ang sino man sumampalataya, ayan po, subalit ang lahat ng tumanggap at manampalataya sa Kanya ay binigyan niya ng karapatan maging anak ng Diyos.
Sila nga'y naging mga anak ng Diyos, hindi dahil sa isinilang sila ayon sa kalikasan, sa kagustuhan ng mga agawan ng tao, kundi ayon sa kalooban ng Diyos. Nung una, ang paniniwala ko, ay, anak tayo ng Diyos, lahat ng tao ay anak ng Diyos, hindi tayo pababayaan. Pero nabasa ko ito at nakasulat. Anong tanggapin ko si Jesus? Naunawaan ko. Ang sino mang tumanggap at nanalik ang kay Jesus Christ na Diyos na nagkatawan tao ay bibigyan ng karapatan. Sa ibang salin po yan ay i-adapt ka lang. Kasi kung lahat ng tao ay anak ng Diyos, sana kinausap na tayo ng Diyos nung una pa. Hindi tayo makagkakarasala. Pero kailangan pang mamatay si Jesus Christ sa krus para maintindihan tayo. Naintindihan natin ng Diyos. Bakit po? Kasi nga po hindi natin kaya. Dahil naputol po ang tama nating relasyon mula po ng kasalaan tao. Ang kasalanan po naglalayo sa atin sa Diyos. Ngayon, mayroong tumubos. Kaya kung si Jesus Christ papasukin mo sa iyong puso, yun ang titignan ng Ama, hindi ikaw. Kasi kung kasalanan mo ang titignan ng Ama, ng Diyos, hindi kanya lalapitan. Hindi kanya tatanggapin. Bakit po? Masama ang isip natin. Sino sa inyo ang mayroong cellphone? Siguro lahat. Dito nga, pag nag-i-scroll kang ganyan, di ba? Tama ba yan? Minsan, may mamalaswa dyan, di ba? Pero pag ano, di ba? Hello? Kaya nga, maruming-marumi na po ngayon ang mundo. Totoo po. Dahil nasa huling panahon na po tayo. Kailangan po natin si Jesus Christ. Siya po ang tutubos sa ating mga kasalanan upang tayo makalaya. Pangatlo, to show God's love for man. Upang ipakilala ang pag-ibig, pakita ang pag-ibig ng Diyos sa mga tao. Verse 14, nagkatawan-tawang salita ng Diyos, siya ay puspos ng kagandahang loob. Ayan po. Ng kagandahang loob. Kaya napakaganda. Maintindihan po natin, yung kagandahan loob na yun po yung biyaya. Makasalanan ka, hindi dahil ikaw ay mabuting tao, kaya tatanggapin ka sa langit. Hindi. Tandaan nyo, hindi natin kaya maging mabuti. Pero kahit wala ka pang ginagawang mabuti, yung kamatayan ni Jesus Christ, inaalay niya na pagpapatawad ng kasalanan, ibibigay sa iyo. Wala ka pang ginagawa, ibibigay sa iyo. Kasi naborn again ako. Alam niyo, naborn again ako. 1986, October 23. 1986. October 23. Tapos November, December, January, umiinom pa ako ng alak. Pero umatin ako ng Bible study, umatin ako ng pananambahan. Dumating January 31st, birthday ko po yun. Nagpainom pa ako. Sunday pa nangyari yun, birthday ko. Hindi ako matin ng church. Nagpainom ako, barkada ko. Alam nyo, nung ako po ay nag-iisa na, wala na yung mga, ako po ay lasing, hindi ko po maintindihan, meron po nangungusap sa akin. Hiyang-hiya ako. At sabi, anak, tigilan mo na ako. Parang, alam naman, nagsasalita, yung pala yung Kristo na tinanggap ko sa puso ko. Kinausap niya ako, papunta sa akin kaisipan na sabi, anak, tigilan mo na iyan. Tapos kinabukasan, merong isang kapatiran na dumalaw sa akin. Kasi po, hindi po nga po ako naka-attend. Sabi niya, dapat ang kasalanan, tapakan natin, tuntungan natin at tayo magpatuloy sa Panginoon. Alam po ba niyo, tumitimo sa puso ko bawat salita niya. Parang hinihiwa ang puso ko. Amen? Dahil totoo po, ang Diyos ay buhay. Amen. Sa Diyos po ang papuri. Palakpakan po natin ang Panginoon. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Kaya po napakahalaga po yun na tayo po ay manatili makinig, magbasa, tanggapin natin ang katotohanan at tayo po magsuko ng buhay sa Panginoon. Napakahalaga po yan. Sabi nga sa verse 16 ng ating teksto, ang sabi doon ay ganito po, mula sa kapuspusan ng kanyang kagandahang loob o kanyang pag-ibig, tumanggap tayo ng lahat ng abot-abot na kagandahang loob. Ito po yung wala pong puknat na pagpapala na sa atin. Alam po niyo po kung bakit? Kasi lalo na sa mga datihan, tingnan po niyo, kahit po kayo gumawa ng kasalanan, tinatakol ba kayo ng Diyos? Hindi. Tinatanggap pa rin tayo. Iyon po ang pangako ng Diyos, yung katiyakan ng kaligtasan. Kaya lang po, kung tatalikuran mo si Jesus Christ, yun na po.
Iyon na po ang dahilan para mapunta ka sa dagat-dagatang apoy na impyerno na sinabing rin ni Jesus Christ. Kaya nga po napakahalaga po na maintindihan natin, ngayon po ay pagkakataong binibigay sa atin, malaya po tayo. Kung tatanggapin mo ba siya at hindi, malaya ka. Never na iginiit ng Diyos ang kanyang sarili sa atin, kundi ginigiit niya yung pag-ibig niya sa atin. Lagi niya sasabihin, anak, mahal kita. Anak, mahal kita. Naantay lang niya ang tao na siya'y papasukin sa kanyang puso. At bandang huli, the truth of God, ang katotohanan ng Diyos. Kaya ang sabi dito, naging tao ang salita at naninirahan sa piling namin. Nakita namin ang kaluwalhatian ng kaluwalhatiang tunay na sa kanya bilang makaisa-isang anak ng Ama. Siya ay puspos ng kagandahang loob at ng katotohanan. Sa ibang salin po yan, ang lahat ng kanyang salita ay totoo. Ang lahat ng kanyang sasabihin ay may katotohanan. Kaya nga po, ang salita ng Biblia po ay may katotohanan. Kaya nga po, sa kakatotoo lang po, nakasulat din po sa Bible, hindi pwedeng dagdagan, hindi pwedeng bawasan ang Biblia sapagkat parurusahan ka ng Diyos. Anumang reliyon gumagamit ng Bible, tama. Pero kami po, ako po ang tinuturo ko, kahit sino, kahit anong parelihiyon mo, pwede po bumili ka ng Bible o bibigyan kita ng Bible. Basahin mo ang Bible kasi po yan ang kalayaang binigay sa atin ng Diyos. Ang alamin natin ang tungkol sa Diyos. Bakit po? Dahil namatay si Jesus Christ sa krus at bawat isang tao ay pwede pong magkaroon ng kapangyarihan at pagkaunawa sa salita ng Diyos. Ang kailangan mo lamang, tatanggapin si Jesus Christ sa iyong buhay. Kaya napakalaga po yun. Ang katotohanan ng Diyos ay si Jesus Christ. John chapter 14, verse 6. Ano ang sabi ni Jesus Christ? Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makakaparoon sa Ama kundi sa pamamagitan ko, sabi ni Jesus Christ. Siya ang daan. Siya ang katotohanan. At ang sabi sa verse chapter 14, kung naniniwala po kayo, dito po tayo magtapos. Ang sabi dito, huwag mabagabag. John chapter 14, verse 1, huwag mabagabag ang inyong kalooban. Sumampalataya kayo sa Diyos. Sumampalataya din kayo sa akin, sabi ni Jesus Christ. Sa bahay ng aking Ama ay maraming silid. Kung hindi ito totoo, kasabihin ko sa inyong, pupunta ako roon upang ipaghanda ko kayo ng inyong matitirhan. At kapag naipaghanda ko na kayo ng matitirhan, ako'y babalik at isasama ko kayo upang kayo'y makapiling ko kung saan ako naroroon. Kung saan ako naroroon. Hello, nasaan ba ang Panginoon ngayon? Kung naniniwala ka ang Panginoon ay nasa langit, nasa kaharian ng langit, ang gusto ng Diyos, makakasama ka niya, babalikan ka niya. Kaya ito po ang sinasabi ko sa inyo, sa huling panahon, ang kanyang pagbabalik, kukuhanin niya ang lahat na naniniwala at nanampalataya sa kanya at nagsuko ng buhay sa kanya at tinanggap siya bilang Panginoon, tinanggap sa kanyang buhay. Tayo po tumayong lahat, mga kapatid. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Kaya po mga kapatid, lalo na po sa mga datihan, napakahalaga sa Diyos ang tao. Kahit sino siya, kahit siya ay sinusuko ng lipunan, kahit siya ay tribo o walang pinag-aralan, napakahalaga sa Diyos ang mga tao. Ngayon, mga datihan, gaano tayo nagtitreat ng tao? Nagre-reject ba tayo? Pag ayaw mo na, ayoko na sa iyo. Pero ang Diyos hindi ganyan. Sinabi niya doon sa teksto, nireject siya ng kanyang mga nilika. Mismo ang kanyang bayan, Israel, hindi sa kanila naniwala. Iyan po ang kalikasan natin. Lagi tayong tumatanggi sa Diyos. Pero sasabihin ko, hindi po ako ang Diyos, kundi yung ating pinag-aralan sa Biblia. At kung gusto mo pong mapanuto ang buhay mo, lalo sa mga baguhan, kailangan mo si Jesus Christ sa iyong buhay. Mahirap subukin. At pag nalulung ka sa mundong ito ang pakana ng dyablo. Ang layunin ng dyablo ay pumatay, magnakaw, magwasak ng buhay. Pero napalito ang Diyos, si Jesus Christ, para ang mga manampalataya niya ay magkaroon ng buhay, isang buhay na ganap at kasesya. Hindi po yung maraming pera, kundi puspos ka ng kanyang kagandahan loob, ng kapayapaan.
ng bagong pag-asa, ng bagong pananampalataya. At aalalayan ka upang ikaw ay makabangon kung ikaw ay nalulugmok. Sa ngayon siguro, lalo sa mga baguhan, maring iniisip mo, hindi ko pa siya kailangan eh. Masaya pa ako ngayon. Sa mga datihan, siguro po, sa haba na ng pagiging mananampalataya nyo, iba ang naranasan natin, hindi ba nyo napatunayan? Hindi ka pinabayaan ng Diyos. At kung babalik ka sa Kanya, bukas palad na tinatanggap tayo ng Diyos. Tama? Pero anong ginawa natin? Sineshare ba natin ito sa ibang tao? Yun po yung sinasabi kong tungkulin natin sa ating kapwa. Ang tunay na Kristiyano, na-preach po ito ni Pastor Jello nakaraan, ang tunay na Kristiyano, sumusunod sa Panginoon. Kung ano ginagawa niya, nung naparito si Jesus Christ, puspos siya ng kagandahan loob para sa tao. Kaya nga napakalaga po yung para sa akin, napakaraming tao pa ang kailangan makakarinig ng salita ng Diyos. Pero kung ikaw ngayon narito, kung ikaw yung baguhan, di pa tinatanggap si Jesus, tatanggapin mo siya sa iyong puso, alam mo, magkakaroon ka ng kapangyarihan. At tulad ng nakikita mo ngayon sa akin sa harapang ito, kasi dati po wala akong pakialam sa tao. Pero nung ako'y pinapasok ko sa aking puso, hindi ako nahihiya ngayon. Kahit saan ako pumunta, sa squatter area, sa ospital, kahit saan. Sa BSU, nagturo ako dyan, Bible. Kasama ako ni Pastor Ruben, sa Kapitolyo, sa mga munisipyo, nakakasama po ako dyan. Inong araw, wala akong pakialam dyan. At wala naman po ako alam sa Bible. Ang ginawa ko lang, nilagay ko ang puso ko sa Panginoon. Hindi kailangan ng Diyos ito eh. Ang kailangan niya ito. Eh dahil marunong ka, mas maganda nga paggamit mo ito. Kasama to. Marami kang magagawa. Sabi ng Bible, kahit mapasa iyo ang kayamanan sa sanlibutan ito, yumaman ka, maging milyonaryo ka, kung mapapahamak naman ang iyong kaluluwa, wala yung saysay. At ang sabi, magtakwil sa akin, sabi ni Jesus Christ, at sa aking salita, itatakwil ko rin sa araw ng paghuhukom. Tayo po yumuko. At kung sa oras na ito, ikaw ay baguhan, nais mong tanggapin si Jesus Christ, at may papayo ko tanggapin mo siya, naalala ko yung batang nakasama ko doon sa emergency. Sabi ko, tanggapin mo si Jesus Christ, malaki ang maitutulong niya sa buhay mo. Gayun din sasabihin ko sa iyo, tanggapin mo si Jesus Christ, malaki ang maitutulong niya sa buhay mo ngayon. At lalong bubuksan niya ang pagkaunawa mo sa kanyang salita. Kung ito yung pasya mo, sabihin mo sa iyong sarili, sige po, habang kung saan ka nakatayo, sabihin mo ang ganitong panalangin. Panginoong Hesus, sige po, sabihin mo, hindi po ako ang tatanggapin mo, hindi religion, hindi kita maging miyembro. Sabihin mo po, Panginoong Hesus, tinatanggap kita sa aking puso. Patawarin mo po ako sa aking mga kasalanan. Hugasan mo po ako ng iyong banal na dugo. Bigyan mo po ako ng buhay na walang hanggan. Pumasok ka sa aking puso at ikaw na po aking maging Panginoon at ikapaligtas ng aking buhay. Salamat po sa iyong pagpapatawad. Salamat po, Panginoon. Ako na lang po ang mananalangin. Amang banal, maraming salamat. Lalo na po sa mga batatihan, O Diyos, mga kapatid. Dalayan ko po palakasin mo ang bautista, lalo po sa panahong ito, O Diyos. Malapit ka nang dumating dahil sa nangyayari ngayon, lalo na sa bayang Israel, na sinabi mo sa iyong salita, lahat ng maganap sa bayang Israel nakatutok, nakatitik at nakasulat sa iyong kasulatan. At bilang paghahanda, O Diyos, dalayan ko, gisingin mo ang bawat isa tungkol sa iyong mga salita. Tulad ng aming pinag-aralan ngayon, O Diyos, maalala namin na Ikaw ang Diyos na gumawa sa amin, na Ikaw ang nagbigay sa amin ng kaligtasan, na ngayon nagbigay ng bagong kalagayan namin sa iyong harapan.
Tulungan mo po kami, Panginoon, na hindi kami magmamalaki o magmataas sa aming sarili. Bagkus, tulungan mo kami na magamit mo kami para sa iyong ubasan sa pangangaral ng iyong salita. Sa mga baguhang narito, O Diyos, dalayan ko po, Ama, O Diyos Espiritu Santo, ang iyong paghipo sa kanila. Kung paano binago mo kami, ako na iyong lingkod. Panginoon, ikaw po ang mag-aayos ng kanilang mga buhay. Mangusang ka po sa kanila tulad ng ginawa mo sa amin sa pati Diyos. Namatay ka nang ikaw ipako sa krus. Inilibing ka at sa ikatlong araw ay nabuhay kang muli. At ikaw umakyat sa langit at nabubuhay ka ngayon magpakailanman. Kaya, O Diyos, sa iyong kamay ko pinakakatiwala ang iyong mga anak. Sa kanilang pagtanggap, ikaw po nakakaalam. Ang dalayan ko po, magi ang kanilang tahanan ng uwian, mga magulang, mga kapatid, mga mahal sa buhay, alam mo ang problema na sa kanila, O Diyos, sa pamagitan ng kanilang pagsampalataya. Lord, ipadama mo na ikaw ay may kapangyarihan, na kung sila hihiling sa panalangin, dahil sila tinanggap ka, tumanggap sa iyo, bilang Panginoon, tigapagtas sa kanilang mabuhay, tutugunin mo ang kanilang mga dalangin. Kaya hindi po sa mga datihan, sa mga estudyante, Lord, salamat po doon sa mga bagong graduates, sa mga elementary, high school, college, samahan mo po sila. Makatapos po lahat, O Diyos, hanggang sa pagkuha ng board exam, O God, samahan mo sila. Hanggang sa kanilang pag-aasawa, hanggang sa kanilang pag-aaral, o sa pagtatrabaho, O Diyos, gabayan mo sila, Panginoon. Sapagat ito ang iyong nais. Ito ang plano mo. At maganda ang plano mo para sa bawat isa amin. Kaya, O Diyos, maraming salamat. Maraming salamat sa araw na ito. Inangin ko po, magi ang mga magulang nagpapaaral, lalo sa panahon ito, pangailangan pinansyal at material na bagay, negosyo man o hanap buhay man ang nasa kanila, o noon po ang pinagmumula ng kanilang kibubuhay, basbasan mo po ito, Ama. Katagpuin mo ang kanilang mga pangailangan. Sa lahat na may mga sakit at karamdaman, dalayan ko po ang iyong paghipo, ang iyong pagpapagaling, ang iyong divine healing, O God. Ang iyong kamay, O Diyos, ay aming inihiling at inaangkin ang iyong kagalingan. Magi ang mamahal namin sa buhay ng mga OFW na ngayon ay hindi po kasama ng iyong mga anak. Dalayan po namin, pagpalain mo ang mga kapatid na sa ibang bansa, O Diyos. Pagpalain mo rin po sila. Kaya hindi po ang kanilang pamilya narito sa Pilipinas. Ingatan mo po sila. Ama, maraming salamat. Purihin ka, O Diyos, sa araw na ito. Purihin ay dakilang pangalan. Salamat po, O Diyos, sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Ito po ang aming sama-samang dalangin. Amen and amen. God bless you.